Ryan, hindi pa ba nasasarhan yung pinagmumulan ng leak? At papaano ang ginagawa ng PCG para maagapan yung tumatagas na langis mula sa lumubog na barko? Magandang gabi, Monica. Sa una mong tanong kung nasasara na ba ang leak, hindi pa. Dahil wala pa tayong ROV o yung Remote Operated Vehicle, ito ay underwater robot na ikukonekta doon sa barko sa ilalim ng dagat para makita kung saan nanggagaling yung leak. Sa pangalawang tanong mo, ang PCG ay naglatag na ng oil spill boom. Hila-hila ito ng dalawang tugboat sa magkabila at saka lahat ng maiipong langis nito ay sasalukin sa pamamagitan ng skimmer o kaya mano-mano. Kanina nagpunta ang PCG kasama ang mga eksperto mula sa Japan Coast Guard at ilang media sa lugar kung saan pinaniniwala ang lumubog ang MT Princess Express sa karagatang sakop ng Nauhan Oriental, Mindoro. Dito ipinakita nila ang kanilang ginagawang pagharang at pagtatanggal sa langis na patuloy na lumalabas sa lumubog na motor vessel sa kabubugahan ng dispersant. Sa obserbasyon ng Coast Guard, nasa 10 hanggang 20 litro kada oras pa ang patuloy na inilalabas na langis ng barko. Umabot na sa 700 hanggang 1,500 liters na langis ang nakukuha ng PCG sa lugar kada araw. Sinubukan din kanina ng PCG na gawin ang payo ng Japan Coast Guard na bugahan ng tubig sa pamamagitan ng water cannon ang mga makakapal na langis para maging manipis ito at saka isprayan ng dispersant. Mas madali siyang ma-disperse pagka maliliit yung oil. Kaya yun yung use nitong water cannons natin. Pero hindi ito pwedeng gawin na tuloy-tuloy ang dispersant dahil maaari naman itong makasama sa kalikasan. Ang paggamit ng dispersant ay yun yung last resort natin. As much as possible, ang gusto natin gawin ay i-recover yung oil sa dagat. Sa pamamagitan po ng pag-skimming and then yung manual na collection doon sa mga na-collect natin gamit ang oil spill boom. Sa ngayon, Monica, ay wala pa ring pagbabago sa direksyon ng hangin kaya ang langis na lumalabas mula sa lumubog na MT Princess Express ay patungo pa rin sa direksyon sa bayan ng Pola. Kanina nakasama ang UNTV News Team sa lugar kung saan sinasabing lumubog ang MT Princess Express at malapit pa lang kami doon sa lugar ay maamoy na amoy mo na yung mabahong langis kaya hindi pwedeng walang face mask doon sa lugar. Ayon sa PCG, nasa 400 meters ang lalim kung saan lumubog itong barko kaya hindi siya pwedeng basta-basta sisirin o puntahan ng mga divers, Monica. Ryan, nabanggit mo na kaya hindi pa natatapalan yung leak ay dahil walang ROV o yung Remote Operated Vehicle. Tayo ba ay may inaasahan na darating na ROV para masolusyonan ito o talagang magiging clean up na lamang yung magiging action sa ngayon ng PCG? Meron ng inaasahan na ROV at inaasahan sa susunod na linggo ay darating na yan, Monica. Alright. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live na nag-uulat mula sa Calapan Oriental, Mindoro.